Naku, may malakas po ngayon, medyo malamig. Tara na po. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Nakikita po ninyo, pinupuntahan ko pong ukay-ukay. Nasa gitna po ng kabukiran. Dahil pong bulaklak sa paligid. Napakalinis. Kaya napakasarap pumunta dito. Napakasafe naman po dito. Ay, naka. Ganito naman lagi ang pupuntahan ninyo. Ang challenging lang dito pag winter, pag tag-niebe o tag-yelo, siyempre hindi na ako makakapunta rito. Pero tignan ko rin, mas mahaba lalakarin ko. Kung pupunta man ako dito kailangan magdala ng kotse. Ito yung paborito kong dadaanan Naalala ko tuloy yung lugar po namin. Nalit ako pagtapos ng anihin po ang mga palay. Ganito itsura, tatakbuhan, tatambling sa giniikan kahit na Makati. Tapos pag tagulan, babain po yung bukid, daming isda. Doon po kami sa may kanal na nagugnay po sa bukid saka sa ilog. Sa ilog maraming bulig, mga Tagalog po. Yung maitim na hito, masarap po yun. Bulig, liwalog, gurame. Saka yung mga ibang talangka. Yung dati talangka po, hindi po pinapasin. Po, di ba? Hindi po pinapasin. Napakarami po. Yung mga maliliit na hipon din po. Saka meron maliliit na parang lobster. Opo, sa ilog po ngayon, wala na. Napakalinis po ng ilog. Nakaligo pa kami. Ay nako, sana ganito ulan kahit saan magpunta napakaganda. Hindi po tinanim po yung mga bulaklak po na yan, hinahayaan lang po nila yan. Yung mga minsan po may ibang naghahagis po ng mga buto po. Pero ito hindi, natural po yan sa mga ibang park po, sa ibang lugar. Sa magulit ko, bakit may ganung halaman doon may naghahagis ng buto. Ito po dandelion po Ayan, gaganda, masarap tignan. Alam po ninyo, napakaswerte po ng mga tao dito. Pero sa mga ukay-ukay, napakaraming mura. Tapos marami po talaga alahas kung matyaga lang po kayo. Eto, pumunta po natin, napakalaki. Hindi ko po talaga natitignan po lahat. Bukas po sila dito hanggang alas 10 ng umaga, alas 8 ng gabi. Baka wala na akong masakyan bus pag mag-alas. Ngala lang po ako dito, minsan alas 3, alas 4. Yan. Pag walang trabaho, ganyan. Minsan panggabi po kasi yung trabaho ko. Online po. Pwede po sa client, kung sa ibang bansa, hindi po sa oras. Kaya sa umaga yan, nakakapag thrift store ako ukay-ukay. Diyan po yung ukay-ukay social ganda ng building, kahit na isolated, malinis, maayos. Dito na po ako, maraming tao po ngayon Yung dati naghahanap po ako ng ganito, kano kaya 5 euro, medyo mahal pa. Ayan, check po natin. Relax po lang kahit excited kung ano to. Alpaca. Ibig sabihin po nickel silver. Ito kaya. Yun din. Nickel silver din. Sayang ganda pa naman. Alpaca. Plated. Ayan po mga kabayan, dito na po tayo sa bahay, nakangatog po ako. Ay, ito po siguro isa sa pinakamalaki nakita po natin sa ukay-ukay. Bago po ipakita po sa inyo to, may nakita po akong ano ba to?
Pasensya naman, wala ako sa sarili. Nangangatog ako dahil dito sa dalawa ito. Jewelry jar. Pero na-check ko na po. Wala po siyang silver. Puro na lang po siya costume jewelry. Tingnan natin. Meron pong mga plastic. Ito plastic. Ayan, na-check ko na po. Pasensya na po kasi parang na-drain po ako. Ibig sabihin sobrang style. Ito pakikita ko po sa inyo. Grabe. Nakita po tayo ng dalawang silver. Ang presyo po nitong dalawa po nito is 20 euro. Sabi ko baka naman ako, para ako mabigat. Baka naman ako hindi silver. So chinik ko po na chinik. Mabuti. Sandali lang po Ayan, bawat kanto po. Chinik ko dito. Inikot ko po ng inikot. Nandun po sa iyo. Nakita ko po ito. Uwi na ako. Parang bigla po na parang sobrang saya ko na. Ayan. Ayun po. Tapos nakita ko po, ayan silver A30. Naku po. Alam po ninyo, nangangatog po ako. Imagine po ni 2 piraso po. Pakita natin isa. Saan ba? Ayun. A30. Silver po siya. Naku. May maker's mark. Tapos may logo. Saan ba? Ayun. May stamp. Sensya na po Pag kita po talaga sa ukay. Tapos sa online po, di ba, meron pong gold, may 14K. Tapos isang ukay yung naman, necklace. Sensya na po. Hindi ko lubos maisip na nangyayari po talaga ito sa Finland. Opo. Sa ibang party po ng Europe, lalo na po sa Italy. Naku po, dahil po nakita po ng mga kababayan po na dito sa Finland po, mas marami po yung mga alahas. Papakita ko rin po yung mga nakolek po ng mga sing-sing, pero hindi po lahat dahil po sa ukay-ukay na talagang nangyayari po dito sa Finland. Ito po, candle holder, pasensya na po. Hindi ko na po ito lilinisin kasi gusto ko po yung ganyan texture, yung antique style. Para talagang super old na. Pero ito pong cover sa ilalim, metal po. Metal. Meron pong logo na UH. Ibig sabihin, Usopia o New Silver. Pero ito po, ito. Kasi screw niya, may tornilyo po yan. Timbangin po natin. Estimate po natin kung kaya na timbang. Kasi nga 200 grams lang po itong timbangan po na to. Sensya na po Nangatog po talaga ako kanina, nakita ko po ito. Sobrang sayo ko po, yung ngiti ko. Kahit na nagugutom na ako, uwi na ako. Tingnan na po natin. 148 grams, grabe. Palagyan na natin yung tornilyo is 48. So 100 grams na lang po. Diyos mayo, sa 100 grams po. Sa 200 euro po, napakabilis po ibenta dito. 2 piraso po yan. 200. Naku po. Almost 150 grams. Palagyan po natin 50 grams sa tornilyo na lang. Ayan. So, itong dalawa lang po na to, 400 euro na po. Nabili lang po natin ng 20 euros. Imagine po din yan. Sorry. Sobrang sayo ko po talaga. Kanina po yung sobrang sayo ko. Luha-luha ako sa, pasensya na po ako. Sa isipin yung exaggerated naman. Just medyo pag nakita ko nga ito po yung isa sa pinakamadaling ibenta po na silver candle holder. 2 piraso pa. Yan dyan po ninyo, diba? Kaya kanina nangangatog-gatog pa ako. Nahiwa pa po ako niyan. Ito medyo matalim po. Yung matalim ito. Yung ginano ko. Grabe. Ay nako, ito po yung cover. Gang lang po ito. Ito rin hindi naman siguro. Mga 50 grams palagay na natin. Yeah? Sa 400 euro. 400 times 70. 7 po. 28,000? Ito pong 2 piraso. 7.2. Tama.
Grabe po ano. Sa 20 euro ano po yung 1,400 kasi 70 pesos. Grabe. Dali lang po, huwag man ako yung umalis. Pakikita ko po yung mga ibang nakolekta po natin. Hindi po to sa pagmamayabang. Ito po sa pagtsatsaga at diskarte po na nangyari po talaga dito sa Finland. Alam ko naman po ito pong content po. Siyempre hindi naman po masyadong popular po sa iba. Hindi naman po ito sa pagyayabang. Ito po talaga na nangyari po talaga dito sa Finland na kasi hindi sila masyado nakaranas ng hirap pag regalo sa kanila o mga lumang gamit na alam nyo na mga namana, wala silang alam sa value. Ako po wala talaga alam sa silver, sa kasagot ko ano yung mga marking, sa hallmarks, sa mga stamp, wala po talaga ako. Natuto lang po kapapanood ng YouTube. Sabi ko, subukan niya, so okay kasi napanood ko po yung kape sa Pilipinas, saka yung sa Italy, yung naka-jackpot yung isang Pilipino ng silver, saka may gold, saka sa USA. Sabi ko, subukan ko, ano ba yung mga markings, sinubukan ko. Ako yung unang nakita ko po talaga, hindi ko po muna pakikita po yun. Talagang napakalaking halaga po. Bracelet po siya na may diamond. Ito lang po sa Finland, hindi ko po dadalhin sa Pilipinas. Dito ko rin po ibibenta kapag wala na po akong kakabuhayan. Ito po, Diyos niyo, 400 euro. Pwede ko po itong mabenta mas magita sa 400 euro kasi po collectibles din po ito. Ito, pasensya na po. Ito, na-scan ko na, hindi ko na-scan ng maayos kasi sobrang excited po ako dito. Nakikita ko lang po sa inyo yung yung mga nakulit ko pong mga ibang mga singsing na silver. At meron nga po pala akong nabili sa online, hindi ko pa sa inyo napakita, sandali lang po ito po. Ito po, binili ko po ito, talagang nag-risk ito. Binili ko po ito ng magkano ba yung online benta niya? 30 euro. Sabi niya para daw mga mayaman. Tapos chinek ko rin po yung profile niya. Tapos meron siya sa Facebook. Nagbablog din po siya. Sabi niya parang mas masaya. Maglalagay din po siya ng point something na grams sa ginto. Parang hirap pong maniwala. Ganun po talaga sila eh. Tapos nakita ko po yung profile niya. Bibenta po siya ng mga sakyan. Bumibili ng sakyan. Mayaman. Saka bumili ng bagong bahay. Sampo natin. Pero yung lamang po nito, hindi po lahat galing po sa kanya. Po ito yung inaipon ko yan. Ayan po. Diba? Ay nako, hindi na ako magugutom. Sa pagtanda ko, meron na akong kabuhay. Nag-ipon po talaga ako. Maganda po talaga investment. Ito po, inabili ko po sa online. Dalawa po yan. Silver po pareho, 925. Dahil hindi pa po tapos to Isang set po ito Ito yung isa, ito. Kasama yung kwintas, tapos yung singsing na manipis. Sandali. Kunin ko lang po sa ilalim. Ay, sorry. Bastad ko lang po ng bahagya itong camera. Ayan. Ang kasama po ng box, ito. Ay, sorry. Hindi po kasama itong box. Iba po ito. Dalawang online po yung okay na nabili ko Sorry, napaghahalo ko. Mamaya na po tayo sa box. Dali. Ayan po. Ayan, naipong ko po yan. Ito po yung kasama niya po. Isang set po ito Ayan, silver po lahat na ito, 5 sterling silver. Alam po ninyo kung magkano bili ko lang sa online. 15 euro. So, 1,400. 1,750. Yan. Diba? Paano pag binenta ko po ito? Timbangin po natin. Tabi po muna natin to. Dali lang po Tabi muna natin. Para makakalculate ko po yung alam po ninyo. Ito pala, kahapon ko lang po na-receive ito. Pero itong box, the other day, yung makalawa. Okay, timbangin po natin isang na-order natin sa online 15 euro. Tingnan natin kung magkano tutubuin natin. Dali. Grabe, 41 grams. Yan, almost 100 euro. 45.
46. Yan po. Alam po ninyo pag mga ganyan. Alam po ninyo pag mga more than 46 grams, ang benta na po dyan dito sa Finland. Ano? Pinos na po ito, na-receive niya lang po as gift. Hindi daw po kasi sa kanya dahil hindi po ito stretchable. Tapos, walang buksada na yun po, 925. Lahat po yung may marking. Para po siyang Tiffany, no? Hindi po alam. Iba yung Tiffany kasi parang ganti. So, nabibenta po ito ng 100 euro tapos dalawang candle holder. Grabe. 500 euro na. Hindi na ako magugutom. Sensya na po ha. Napapabantong hininga lang po. Hindi po ito sa pagyayabang ha. Ito po ay bunga po ng diskarte. Dahil nung natuto po ako sa mga alahas, ayan, kasunod-sunod na po. Sabi ko, yung halaman sa kanila muna ako mamimili. Yung mga gulay bibili ko na mapunla. Pero yung sa bahay sa kanila lang. Ayan po. Ayan po. Grabe po, di ba? Hinugasan po muna lahat yan bago ilagay. Kasi ito pong, na to, itong jewelry box na to, may fabric underliner. Imagine po ninyo, di ba? Kung magkano na tong naipon ko. Kung sa 100 euro gastos ko dyan, ang halaga po niyan lahat, 1,000 euro. Imagine po ninyo, di ba? Yung 1,000 euro, magkano po yun? 70,000 pesos. Yung 100 euro, 7,000 pesos. Imagine po ninyo. Yan. Tapos, yung nakaraan po, di ba? Anong order po? Nakita ko po sa vlog. Ito, binili ko po yung 25 euro yung sa mystery jar. May maraming silver. Ito silver din po yan, 925. Andiyan po yung marking po niya nasa loob. Napakita ko na po ito dati. 925. Pakita po natin ulit. Yan po. Alam po ninyo, para mawala din po ang stress ko. Minsan pag hindi po pumunta sa okay, tinitingnan ko po itong mga nabibili ko. Ito po. Nakawala po ng pagod. Yan. Pakita ko sa mga hindi po nakapanood. Ito po. Cuff. C-U-F-F. O bangal ang tawag sa iba. Isang pirasa lang nito. 31 grams. Mabibenta na po yan ng 60 to 80 euro. Diba? Kasama po nito, may mga iba pang silver. Tapos may perlas, may sing-sing. Ako po. Ito po. Ayaw po muna pakita po yung iba. Tatanong po nyo ako, nakakalambaks na po ko ng alas. No comment na lang po ako. Sobrang napapasalamat lang po sa Panginoon kasi yung mga gantong biyaya, hindi ko po alam talaga na nangyayari pala. Kumbaga, di ba? Basura sa iba pero ayan po, lahat po ito, nakatago po yung gold. Lahat po ito, silver. Mostly, sterling silver. Itong hikaw po na to, sabihin niyo pong maliit po yan, designers po yan. Ano daw, 30 to 40 euro. Pero siyempre, ito antique. Malinis po lahat kasi nilinis ko po yan sa baking soda, hot water and baking soda. Dilis dahan-dahan. Pero kapag may mga perlas, pag niyo po ilulubog sa mainit na tubig na may baking soda, may mga silver, gemstone, okay lang basta nakahulmang ganyan. Pwedeng linisin. Di ba? Okay, dito na po tayo sa box. Ito po yung nabili ko ng 30 euro may sanabi ko po yan. Ang kasama po nito, pakikita ko naman. Ay, ito pala. Itong hikaw po nito, yan kasama itong box. Itong box po, mahal na rin po ito, 20 euro something. Tapos, di niya po alam, silver po yung hikaw. Pero alam niya lang yung nomination na charm na may gold. Tapos ito po yung dinagdag po niya. Na-check ko na rin po. Napatingin ko na rin po sa pawn shop. Kung bang ginto talaga yung nasa ito, test tube. May mga maliliit po na ginto, raw. Tapos gemstone.
Yung ginto daw po, few grams, pero gold. Nakadikit pa po sa bato. Tatabi ko po ito as collection. Sabi dun po sabi dun sa pawn shop, ayan, may gemstone po. Tapos may, yung isang maliit na maliit, ginto po. Kalahati ginto, kalahati gemstone. Ayan. Sabi, ito, mabibenta ko daw po ito ng 20 to 30 euro. Imagine po. Tapos ito po yung kasama niya. Ito po. Ito po yung tinatawag na nomination. Ayan. May dinagdag lang po ako kasi meron akong mga old na nomination. Ito talaga yung ano, isa, dalawa, tatlo. Ito, itong gilid po nito, silver yata. Tapos yung gemstone to. Ito, yung letter I po na yan, 18 karat po yan na gold. Parang hindi, syempre kapag parang sasabihin nyo parang tanso naman yan. Kahit check nyo po sa online nomination, may gold po yan. Pag mga ganyang gold, 18K. Tapos ito, gold po yan, yung dalang puso. Nagre-reflect lang po yung ilaw ng phone kaya parang nagiging silver, pero gold po yan. Stainless steel po itong likod. Ayan, o diba? Tapos ang presyo po nito pag binenta, ito, palagay na natin yung tatlo, ito, 15 to 25 euro each. So ito pa lang, gawin na po sa bili ko. Isa nagre-test po talaga ako sa online, okay. Pero safe po dito ang muli sa online, okay. Alam po ninyo, magkiklik po kayo na nakasulat doon, sold. May app po eh. Tapos, pag dinala po nila sa sa post office, hindi nila alam kung paano na padadala. Sa post office, bibigyan lang silang resibo. Tapos, sa post office, sila po yung maglalagay kung saan po padadala. May code po kasi eh. Code ng post office. Kaya marireceive din nila ng seller yung code. Marireceive ko yung code. So, pag na-receive ko po yung product, doon ko palang i-accept na babayaran ko. Pag hindi po ako masaya sa product, pwede ko ibalik. O diba, napaka-safe po. Ganyan po. Tapos ito po isang yung huling kasama niya. Dali. Ito po, inayos ko lang. Dali, mayroon po. Ano po, sterling silver naman, Italy. Sira po yung yung lock. Dito, ito yung natira. Yung lock nito, nung binigay niya, pinadala, sira po yung lock. Italy, sterling silver 925. Di ba? Ito, isang piraso lang po nito. Kano na may bibenta? Kaya sobrang tiba-tiba po talaga. Grabe. Ano ba ito? Kanina maganda yung pagkakaano. Hindi ko na mabalik sa dati. Ayan. Tapos, ito pong singsing po nito. May kasama po itong dalawa. 1 euro lang po yung sa okay. Napakita ko. 925 sterling silver po yun. Ayan o. Di ba? Tatlo po yan. Po. Isa costume chip isa gemstone na singsing nakatago rin po. Tinago ko na. Ayan po. Ayan po yung mga pinagkaabalahan ko po. So, kung ito, saka ito po, itong candle holder, 1,000 euro na po lahat yan, mahigit. Makikita po ninyo, di ba? Ito po, meron pa po dito malalaki ng mga necklace, saka bracelet, puro sterling silver po yan. Tapos yung mga singsing, ito, dali, singsing close up natin. Ayan po, lahat po ito, except dito, ito po, tiger's eye. Ano po kasi ito, handmade. Wala po siyang tatak. Pero according dun sa seller, silver daw po ito. I don't know. Kasi handmade po eh. Pero ang tiger's eye, gemstone, mahal po yan. Bili ko lang po dito, alam mo kung magkano? 2 euro, 140 pesos. So, di ba? Tapos ito yung binili ko nung dati, yung may presyo pa sa balit na supot,
1 euro lang. Ayun, sterling silver din po yan. 925. The rest po, sterling silver. Ito, kahit screenshot po ninyo, makikita nyo po ito sa online. Sterling silver po yan. Meron din pong diamond o 14 karat gold na ano, na version. Saka ito. Ito po, dali lang po. Ayan po. Sterling silver po yan. Ayun. Ito po, may star. Yung star po kasi mga ano yun Latin. Saka ginagamit sa ibang star po yung stamp. Ibig sabihin sterling silver po yun. Lalo na sa Mexico, ginagamit po yan. Sa Latin America. Hindi po yan sa Finland. Ito. Siguro yung nagta-travel yung nagbenta po nito. Ayun po. May stamp siya. Star. Dalawang stamp Yan po. Yan po mga kababayan. Hindi pa po tayo tapos. Sarado ko po muna ito. Sobrang saya ko lang po talaga. Pakikita lang po sa inyo. Yung mga perlas. Nabili ko lang po ng tig 1 to 2 euro. Tapos meron pong mga sterling silver na lock. Ayun po mga kababayan. Ito, binili ko po ito. Gold plated. Silver plated. Yung silver na babakbak. Ayan po. O, diba? Lahat po yan. Silver. Totoo. Tapos, tabi lang po natin ito. Ito, mother of pearl. Lahat po yan. Authentic silver po. Yung iba po hindi po colored po yan. Totoo po yan na ganyan yung mga kulay. Mga cultured. Tapos, itong mga, ito, may markings po yan na silver. Tinatago ko po talaga to ng maayos. Hindi ko lang po yung kilo na to. Nabili ko lang po yan ng 1 euro to 2 euro. Pinakamahal na po dyan, 3 euro. Saka, yung 5 euro meron. Meron pa po yung Murano heart. Diba? Ganda po, ano? Hindi ko po maali. Dali lang po. Yan. Mga silver po ito. Yung glass po yung lock. Yan po. Iniipon ko po talaga. Kasi sabi ko, sabihin niyo na hindi nabebenta ang pearls. Depende po sa pagkakagawa. Depende sa quality. Ito authentic po talaga. Tignan po muna to. Tapos hindi po ako tumitigil na bumili ng mga ganito. Kapag 1 euro lang talagang Mio. Sa online po, mahal po ang ganitong alahas Nasa minsan maabot ng 100 euro po isang set. Ayan po, dahil puno na po yung jewelry box ko for pearls. Ito po naman po pinupuno ko. Pakita ko po sa inyo. Mag-example itong mga perlas. Saka yung lock. Kasi doon maliliit yung mga markings Ayan, meron po 9 to 5. Perlas. Ito din. Meron to. Lahat yan meron. Ayun. 9 to 5. Diba? Talagang meron ako dito nakita ito. Ito hindi ko po alam to. Pero ito merong glass pendant. Murano din po yata to. Tapos ito hindi ko alam kung anong klaseng bato po ito. Tapos yung niya, yung lock niya talaga, din po silver. Ayun po. 9 to 5. Ayun. Diba? And ipon ko po. Iba-ibang klaseng gemstones din, may perlas. Basta meron pong basta may silver, kinukuha ko po. Tapos minsan, ginagamitan ko po ng Nagamitan ko po ng
Google Lens. Saan yung ano nito? Alam ko meron tong tatak ah. Ayun, ayun, maliit. Ito. Yun, 925. Saka ito. 925 ba yun nandun? Ewan ko. Ito yung 925. Ito. Meron pa siya lang ah. Ayan po. Ayun, 925. Ang liit po, no? Ayan po, di ba? Ay, sensya na po nalobat. Ayos ka lang po. Yan po mga kababayan, di ba? Tsaga-tsagaan lang po talaga. Alam po ninyo, basta pupunta po sa ukay-ukay. Pasensya na po minsan hindi ko po nabablog. May nakikita po talaga ako na sinasarili ko na lang po. Hindi ko na po kailangan vlog kasi talagang makakatulong po sa akin in the near future. Kasi magandang investment po. Yan po. Ito lang 2 peraso na to. Grabe. Hindi po makaka-get over. Sino po makaka-get over na yan? Grabe. Nakita po sa online. Binibenta pong isang peraso na ganito po. 250 euro. Mang klase po ano. Lalo na pag tumaas pa po ang presyo ng silver. Siya 2 peraso. So yung silver po na nabili ko po, hindi ko po alam kung ilang kilo na po. Talagang gusto ko na po ngayon maging mas practical. Inisip ko na po yung mga mangyayari sa panahon. Kailangan po talaga mag-invest po sa alahas, sa lupa. Yan po yung 2 bagay na tutulong po talaga sa atin in the near future. Siyempre hindi ko naman sinasabi na lahat talagang makapag-invest ng ganun. Makapag-ipon po na ganun, makapagpagawa na ba, makabili ng lupa, makabili ng ganitong alas. Naswerte lang po talaga ako na sa panahon dito po sa Finland may mga ganitong bagay po. Naswerte lang po talaga ako. Kaya sobra po akong nagpapasalamat sa lahat-lahat. Imagine po ninyo. Ito rin po. Ito nga po pala, hindi ko po alam kung anong klaseng, mabigat po eh. Kung anong klaseng crystal ba to o gemstones. Wala po akong masyadong idea sa gemstones. Ano po yan? Silver din. Dali. Asan yung ano? Mayroon na yung marking. Hindi ako ayun. 925. Hindi ako maglalagay dito si jar pag hindi silver yung lock. O hindi totoong gemstone. Paano po mga kababayan? Maraming salamat na po sa inyo oras dahil sa pinilangan ko. May pasensya na po, hindi hingal po. Ito po. Naku po. Pupunasan ko lang po ito. Hindi ko na po linisin ng big soda. Kasi gusto ko po yung texture po niya. Itsura na antique design. Basta lagi lang po tayong positive vibes. Hindi na po kayo nakailangan gayahin po ninyong ginagawa. Kung nagkataon lang po dito sa bansang Finland na may mga bagay na di sila masyadong concerned sa mga ganito kasi hindi naman po sila nakakaranas ng hirap. May trabaho o wala, may suporta po sila sa gobyerno, libre pag-aaral ng mga tao. Pag walang trabaho, libre suporta sa gobyerno. Di ba po? Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless ngayon palagi magandang araw. Laban lang!